my beloved Boss Mike Cervera. Magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako, eto na mga kababayan. Oo, lumabas na ang video. Nako, Naloko na. kakagulo na naman yung mga DD shit neto. Naloko na. Oo, mga kababayan, ha? Ako po. Pero alam nyo, may napansin ako dito sa video na to. Oo. Ewan ko kung mapapansin ninyo. Kasi luma na talaga eh. Luma na. Naloko na. Pero bago ang lahat, opo ha, huwag niyong kakalimutan mag-like, mag-share, at syempre, mag-subscribe. Sa mga bago, kasi yung mga luma, marami dyan luma, hindi talaga nagsusubscribe. Nakikichismis lang. Naloko na. Diba? So, eto na mga kababayan. Pansinin nyo tong video na to, ha? Kung ano yung mapapansin ninyo. Ha? Pansinin nyo. Ayan na. Teka, Boss Mike, lagyan mo ng konting background kasi baka ma-copyright. Okay. Ito na. Pasok. We must be very, very careful and very, very fair in making this decision because what we do today will reverberate throughout our social and political history, affecting generations beyond ours. When the furor has died down and this political storm has subsided, I know that like Lady Justice, we shall find solace in the fact that this decision, though maybe not popular, is fair, impartial, and just. On the arguments presented and on the ground that the presumption of innocence has not been overcome, I vote to acquit the Chief Justice of the Supreme Court. Yun! Pansin nyo ba? May napansin ba kayo? Naloko na. Paki-comment po pagka may napansin kayo, ha? Kasi ako may napansin dito. Ito nung panahon ito ni Pinoy. Alam niyo naman 'di ba? Nung panahon ni Pinoy napag-initan din nitong si Corona, si Chief Justice Corona. Kung matatandaan ninyo. 'di ba? Ngayon, mga kababayan, eto papakita ko lang sa inyo baka mamaya hindi nyo mapansin We must be very, very careful. Kita nyo ba? Nakita nyo ba sa itsura ni Pangulong Bongbong Marcos nun? Na Boss Mike? May bakas ba na nagdodroga ang Pangulo dyan? Naloko na. Tingnan nyo. Sa pananalita, sa pagdidesisyon. Ako nung panahon na yan, bilib na bilib ako. Kasama niya si Miriam Jam, hindi ko alam kung sino pa yung isa. 3 lang sila dyan na inakwit nga itong Chief Justice Corona. Nung panahon na yan. Ganyan kapatas, ganyan alam nyo naman nun di ba? Kayo, alam nyo yun. Imposibleng hindi nyo alam yung nangyari na yan. Pinaglaban nila si Chief Justice Corona. At yan na nga yung privilege speech nila na ipaliwanag yung kanilang opinion, yung kanilang dahilan kung bakit nila pinawawalang sala itong Chief Justice Corona. Di ba? Naloko na. Pero pogi ni Pangulong Bongbong Marcos dyan, Naloko na. Tapos sasabihin nila nagdodroga. Kita mo naman yung itsura, kataba-taba ng mukha, Naloko na. At saka maayos, di ba? Maayos yung kanyang pananaw, yung kanyang pagdedesisyon ng panahon na yan. Kung sinasabi nilang totoo nga nagdodroga ang Pangulo, bakit ganyang kaayos at ganyang katikas at katalino? Naloko na. Sabi nga sa amin
nalaing, nagtaraki ni Apo Bongbong Marcos. Pero itong mga DD-shit, abay, talagang pinagpipilitan mga kababayan yung kanilang mga ebidensya na hanggang sa ngayon wala pa rin yung pulburon video na sinasabi nila 2 taon nang mahigit na ginagamit nila yan, pero bakit hanggang ngayon wala pa rin? Kita nyo, malamang alam nyo sa pagkakaunawa ko lang at pagkakatagpi-tagpi ng mga balita at ginagawa nitong mga DD-shit, malamang alam nyo, nag-assume lang sila na mayroong video or ginawa nila talaga itong propaganda para ipambatikos kay Pangulong Bongbong Marcos para magalit at magkaroon ng kawalan ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos ang taong bayan. Ganon. Oo Kasi hanggang ngayon wala. Sabi nila, may picture po, may picture. Hanggang ngayon wala pa ring picture. Alam nyo kung ano lang meron na pinakita nila? Yung dalawang dokumento na galing daw di umano sa PDEA na may butas. Ang ebidensya daw nila ay yun. Kita nyo, sa dami ng mga nilabas ninyo na sinasabing si Pangulong Bongbong Marcos ay may video ng pulburon, may mga litrato, at kung ano-ano pa, bakit yan lang? At ngayon, napakahirap pang patunayan kung totoo o gawa-gawa lang yang dokumento na yan. At marami na ring mga vloggers at mga matatalinong abogado tulad ni Attorney Claire Castro na pinaliwanag na yan na malabong maging legit yan. Kung inyong uunawain yung kanyang sinasabi. Di ba? Yung kanyang paliwanag. Ibig ko sabihin, magkakaroon ang lahat. Sa bagay, ang dami namang nagkakaroon ng ng pag-aalinlangan at pagdududa kung yung dokumento na yan ay totoo o hindi. Di ba? Kaduda-duda. Tulad ng ginagawa ni Maharlika na ngayon yung kanyang dating kasama sinasabi nga na hindi naman daw talaga para sa bansa ang ginagawa ni Maharlika kung hindi pansariling interes dahil nga doon sa kanyang sinusuportahang politiko. Kita nyo mga kababayan, napakaganda ng kanyang dahilan. Hindi naman po pwede nga daw na itong Chief Justice basta-basta na lang gurgurin dahil yan ay dadalhin ng mga susunod na henerasyon. Baka isipin ng mga susunod na henerasyon, tama lahat ng mga yan nangyari. Tapos ngayon, mga kababayan, ito talaga napansin ko dyan. Yung itsura ni Pangulong Bongbong Marcos. Abay, kapogi! Sabi nga sa amin, nagtaraki. Di ba? Kayo mga kababayan, ano masasabi nyo? Sa mga sa litratong ito at sa mga sinasabi nila na ang Pangulong Bongbong Marcos daw bangag. Sila yata bangag Naloko na. Kasi paulit-ulit Alam nyo, kasabihan doon sa amin, sa amin doon sa aking mga napupuntahan na mga barkada. Naloko na. Sabi nila, alam mo, ang mga adik daw, tamang hinala. Naloko na. So ngayon, tanong ko mga kababayan, sino nga ba ang tamang hinala? Diba? Sino ang tamang hinala? Naloko na. Puro lang sila hinala Diba? Puro lang sila hinala. Bakit ko nasabing puro hinala? Hanggang ngayon wala pa rin sila ebidensya. Diba mga kababayan? Kayo ang humatol. Hanggang ngayon wala pa rin silang matibay na ebidensya sa tagal ng panahon ng kanilang propaganda na yan.
Oh, yung kanilang propaganda na yan, hanggang ngayon wala pa ring ebidensya. Ay nako. Pero alam nyo mga kababayan, wala naman na mangyayari dyan. Kasi sabi ko nga, no, halos lahat na ng mga dating kaalyado ni dating Pangulong Duterte ay nagsilipatan na. So, muli, Mike Cervera po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.